Nakaka-blooming talaga kapag maraming pera. Woo! Kaya pala lagi akong haggard. Pa, mamasyal ka kung saan-saan. Kasi kapag tumanda ka na, makakalabas ka lang ng bahay kapag may meeting ng mga senior citizen. Huwag kang mag-alala kung single ka. Kasi marami din nagsisi kung bakit nag-asawa pa sila. Alam kong hindi ako maganda sa personal, pero isa lang ang masasabi ko, maganda naman ako sa cellphone. People don't have to like you, and that's okay. What truly matters is that you like yourself. Seeking validation from others can be an endless and exhausting pursuit. Instead, focus on being true to who you are and living according to your values. When you embrace your authentic self, you attract those who appreciate you for who you are. Remember, your worth is not determined by others' opinions, but by your own self-respect and self-love. Stand strong in your individuality and let the right people find their way into your life. Be happy with what you have while working for what you want. Focus on becoming a better version of yourself every day and let your progress be your motivation. Discipline and obsession will take you further than passion ever will. The past is in your head, the future is in your hands. At the end of the day, I'm a good woman. I'm not perfect by any means, but my intentions are good, my heart is pure, and I love with everything that I have. So because of those things, I am worth it. I always have been, and I always will be. Ang kagandahan ay nakikita sa loob. Kaya wag kang lalabas. Huwag kang matakot tumaba. Hanggat may pagkain tayo, kain lang ng kain. A few moments later. There is life after our problems. Remember that. And there is joy
after your trials. Tandaan natin ang buhay, gulong, di po ba? Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Pag nandun ka sa taas, pag nag-i-enjoy ka, magpasalamat ka. Pero pag bumaba naman ang iyong buhay, nahihirapan ka, be humble and be trusting to God. Ang buhay din ay parang alon sa dagat. Tandaan mo yan. And we have to expect that life sometimes is good and sometimes it is bad. But everything in life is a grace from God. Embrace it. Yakapin mo. Pasalamatan mo. Daanan mo. Huwag kang mananatili dyan. Pero kung gusto mong maging masaya, palagi mong tandaan. Pag may problema, sa susunod may grasya. Yan ang hintayin mo. Taking me the time has gone by. We wonder how it all began. We never know, still we try to understand. I need to know the time is turning back somehow as soon as... Pag OFW ka, masaya na malungkot. Alam mo kung bakit? Masaya kasi nakapunta ka sa ibang lugar. Naranasan mo ang bagong mundo at marami kang natututunan sa mga experiences mo. And of course, nakakapagpadala ka ng pera para sa pamilya mo. Pero malungkot din kasi malayo ka sa mga mahal mo sa buhay na kada araw, sana nayayakap at nakikita mo sila. Alam niyo bang napakaswerte natin? Dahil araw-araw, lagi tayong binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon para magpatuloy ang buhay na meron tayo ngayon. Dahil hindi natin alam ang panahon, ang daming nawawala na lang bigla na hindi natin inaasahan. Pero eto pa rin tayo, malakas at patuloy na lumalaban para sa bukas. Kaya ugaliin natin na magpapasalamat sa araw-araw dahil kung hindi dahil sa Kanya, wala tayong talino't lakas para malampasan lahat ng hirap at sakit na ating dinadanas. As you grow older, you realize that you simply want to be surrounded by good people. People who show goodness. People who are good for you. Good for your mental health. Good to you. And good for your soul. Because as you mature, all you truly desire is peace and a life free from negativity. Paano yung mukha mo pag malungkot? Yung mukha mo pag nasaktan ng puso? Yung mukha mo pag binabalikan ka, gusto mo pa pero wag na lang. Paano ulit? Humila. Paano yung mukha mo pag nakasalubong mo yung jowa mo pero gusto mong sabihin, eto nga pala yung sinayang mo? I need you like water, like breath, like rain. I need you like mercy from heaven's gate. There's a freedom in your arms that carries me through. I need you. Di baling nahihirapan ka kakatrabaho. Ang mahalaga, marangal ang pinanggalingan na kinikita mo. Tandaan, sa bawat pawis, puyat, pagtitiis at sakripisyo, diyan mo ma-enjoy ang bawat pisong pinagpaguran mo. Sabi ng karamihan, pag wala ka daw pera, wala kang kaibigan. Pero ang hindi nila alam,
na ang totoo niyan, pag wala kang pera, wala kang pambili. Status ko ngayon? Heto, palaboy-laboy na lang sa Facebook. Tapos, mayat maya pagala-gala na sa TikTok. Patambay sa YouTube. Tapos, lilipat na naman sa Messenger kahit wala namang kachat at patawa-tawa pa. Parang yung nanonood. Oo, hindi ako maganda. Pero sa katawan, wow! Hindi din. Ang bilis talaga ng panahon. Dati, kinikilig ka pa. Pero ngayon, nirarayuma ka na. Wag na wag mong lolokohin ng mga OFW. Bakit? Hindi yan takot masaktan. Paano masabi? Pinas nga iniwan. Ikaw pa kaya? Wag na wag mong lolokohin ng mga OFW. Bakit? Hindi yan takot masaktan. Paano masabi? Pinas nga iniwan. Ikaw pa kaya? Oo, hindi ako maganda. Pero sa katawan, wow! Hindi din. Kaibigan, kahit gaano pa kaboring ng buhay mo, huwag mo talagang pakialaman ang buhok mo. Huwag ka masyadong makajos sa Facebook. Kasi baka account mo lang mapunta sa langit. Tapos ikaw, maiwan. Ano naman ngayon kung walang mag-good morning sa akin? Itanghali na naman ako nagigising. Kung ang buhay mo ay walang problema, walang konsumisyon, walang magulo, walang sakit ng ulo, ibig sabihin nun, wala kang jowa. Alam mo kung ano yung pinaka-besting na ginawa ko sa buhay ko? Nung nawalan ako ng pake sa hindi magandang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin. Bakit kamo? Kasi na-realize ko kahit anong kabutihan ang gawin mo, yung mga tao ay masasabi at masasabi yan sa'yo. Kaya ako, ginagawa ko yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Maiksi lang ang buhay at ayokong sayangin ang panahon ko sa mga taong hindi deserve ang kabutihan ko. Dahil sa istorya ng buhay ko, ako yung pinaka-importanting karakter at ako yung nagsusulat ng sarili kong kwento.